Sa Eastern Police District po, gusto naming iparating sa ating mga kababayan at sa mamamayan ng pamamarisan. Kami po sa kapulisan ay mananatiling apolitical, mananatili tayong walang kinikilingan. Ang ating sinumpaang tungkulin ay mapanatili ang katahimikan ngayong halalan na 2025. Sa nagdaang mga eleksyon na natiling mapayapa ang lungsod ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan sa ilalim ng pangangasiwa ng Eastern Police District o EPD. Tinitiyak at nais ni Police Colonel Villamor Tuliao, Direktor ng EPD, na manatili ang kapayapaan sa darating na halalan sa May 2025. Historically, ang Eastern Police District pagdating ng mga eleksyon, yung mga nakaraan ay isa sa mga tahimik at walang anumang insidente o kaya yung sinasabi nating zero election-related incident. Sana sa darating na halalan, ma-maintain natin yan na mananatiling tahimik ang ating pagsasagawa ng pagpili ng mga namumuno o mamumuno sa atin dito sa eastern side ng Metro Manila. Hinihikayat nga natin yung ating mamamayan na makipagtulungan sa kapulisan at sa iba pang mga sektor kung saan ang pangunahing layunin natin ay magkaroon tayo ng mapayapang eleksyon na ma-exercise yung karapatan para bumoto kung sino ang kanilang piliing maging leader nila sa susunod na eleksyon. Bilang bahagi ng kampanya ng Philippine National Police para sa isang maayos at ligtas na eleksyon, nakiisa ang EPD sa Solidarity Pact signing para sa National and Local Elections 2025 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Parliamentary Election. Ang makasaysayang pagpupulong ay ginanap noong Pebrero 13 sa EPD Multipurpose Hall, Caruncio Avenue sa Pasig City. Sa pangunguna ni Attorney Felton C. Sadang, Chairman ng District Joint Peace and Security Coordinating Council o DJP-SCC at ni Police Brigadier General Anthony Aberin, Acting Regional Director ng NCRPO, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng lahat ng sektor upang matiyak ang patas na eleksyon. Solidarity signing para sa ating mga stakeholders, kasama na po ang COMELEC, ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police, ang Department of Education, NAMFREL at yung PPCRV at iba pang ahensya ng gobyerno na kasama natin sa pagsasagawa ng security preparation para sa halalan 2025. Of course, isa ang PNP sa lead dito sa pagkikipagtulungan sa COMELEC. Pero ang pinaka-head po ng PAC na ito ay ang COMELEC. Isa lamang po ang PNP na miyembro dito sa grupo ng PAC signing na ito. Ang police po at ang AFP ay sumusunod lamang doon sa anumang patakaran at anumang tuntunin na ibinababa ng COMELEC. Pero dito sa PAC signing na to, COMELEC po ang ating lead dito. Iginiit ng mga dumalo ang kanilang suporta sa kampanya laban sa vote buying at vote selling, pati na rin ang mas pinahigpit na seguridad upang maiwasan ang anumang kaguluhan bago, habang at pagkatapos ng eleksyon. Isang pagpapakita ng pakikiisa para maitaguyod natin yung pagsasagawa ng mapayapang eleksyon ngayong halalan 2025. Isa itong commitment, isang pledge na makipagtulungan ang bawat ahensya ng gobyerno, pati na rin yung ating komunidad at yung ating mga grupo na nagbabantay para sa tahimik na eleksyon katulad ng PPCRV
at yung NAMFREL sa layunin natin na magkaroon ng mapayapang eleksyon. Samantala, tiniyak ni General Aberin na mahigpit na babantayan ng NCRPO ang seguridad ng halalan. Samantala, tiniyak ni Colonel Tuliao na patuloy ang pagpapaigting ng police presence, checkpoints at mahigpit na pagpapatupad ng gun ban upang mapigilan ang anumang kaguluhan sa darating na halalan. Ang kanilang paninindigan para sa isang mapayapa, patas at tapat na eleksyon 2025. Ipinakita natin yung ating mga accomplishment dun sa video na pinakita natin kanina. No, nandyan yung ating pagsasagawa ng COMELEC checkpoint. Sa iba't ibang sulok dito sa Eastern Police District. Nandiyan din yung pagpapaigting natin ng mga anti-criminality effort natin, yung pagpapaigting natin ng pagpapatrolya at yung police visibility natin at yung pakikipagtulungan ng ating mga barangay tanod, pakikipagtulungan ng ating mga security guards sa pagbabantay sa kanilang mga establishmento at yung mga iba pang sektor ng community para dun sa mapanatili natin yung tahimik na pamumuhay dito sa Eastern Police District. Pakikipag-ugnayan natin sa COMELEC. Ganon din yung pakikipag-ugnayan natin sa Department of Education at sa Armed Forces of the Philippines. Meron tayong tinatawag na District Joint Peace and Security Coordinating Council na kung saan ay pinamumunuan ito ng representative ng COMELEC. Kasama dito, miyembro dito ang ating Armed Forces of the Philippines at miyembro din dito yung ating Philippine National Police. Doon pinag-uusapan yung mga security measures na ginagawa natin para doon sa pagpapanatili ng tahimik na eleksyon. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.